Maaring masira mo to ng arc, no? Masisira mo to ng arc, pero hindi magkakaroon ng fusion. Kasi siguraduhin nyo na maganda yung pamutol nyo, kasi pag hindi maganda yung pamutol nyo, masisira lang yung alambre. Madumi. So, ganun pa rin yung contact tip, no? Kailangan yung MIG wire ay kasing laki yung butas dito sa so 1.0 ito, dito nakikita kadalasan dito sa area. Ayan. 1.0 halaga. Tapos yung kanyang diffuser. So, itong torch na to, ang kanyang insulator, ayun. Nakita. So, meron siyang leather na insulator. Naka-crimp yung ano, yung bakal doon. So, itong bakal na to, yung may thread, hindi dumidikit sa bakal na to. Kasi pag dumikit yan, no, pagka tinrigger mo to, tapos dumikit ka sa ground, o kaya dun sa bakal na hinihinang mo, mag-i-spark yun. Mamamatay yung arc doon sa alambre, no, dahil shorted yung inyong ano nozzle, no? Kaya lang, dahil tuloy-tuloy ang labas ng alambre, ilalayo niya to. Yung alambre maglalayo. So, mag-arc na naman. Eh kaso, matigas ulo mo, napapadikit mo ulit. So, ganun yung nangyayari. Tapos, ang connector na to ay Japanese type na connector. So, medyo mabusisi kasi kailangan mo pa ng tools. Hindi kagaya nung isa, ganito, nandyan, meron din dyan. Tutusok mo lang doon, tapos hand tight lang. Tapos ang adjustment nito, voltage dito, at saka current setting. So voltage, maganda yung matuturing kayo mag-adjust ng voltage kasi ang voltage, pag pinalalakas nyo ang voltage, lumalalim ang penetration. Malakas lumusaw ng bakal pagka mataas ang voltage setting. Sa current setting naman, bukod sa tumataas ang current setting, bumibilis din yung wire feed speed. Magkasama po ang setting ng pampabilis ng wire feed speed, yung paglabas ng alambre, at saka yung current setting. So, bakit pinagsama, no? Kasi every time maraming lumalabas na alambre, kailangan mo ng mas mataas na power para lusawin yung alambre na yon. At the same time, lulusawin mo rin yung bakal. So, kailangan mong taasan yung current. Okay. Balikan natin yung SMAW. Nasubukan nyo ba na nakapag-welding kayo, napataas ng sobra yung current setting na sa SMAW? Yes, sir. Anong nangyayari? Mabilis malusaw yung electrode. Ang tendency, ilalapit nyo kagad yung electrode nyo, di ba? Ilalapit nyo dun sa bakal. So, naghihinang kayo, no? Eh, dahil mabilis maubos, mabilis din kayo lumalapit. So, ganun din yung wire feed speed. Mataas ang current nyo, so kailangan mabilis lumapit yung alambre. Kasi pagka mabagal yung labas ng alambre, naubos na yung alambre dahil nalusaw na, so mamamatay, pak! Dahil ubos yung alambre, lalabas na naman siya, pak! Ubos na naman alambre. No? Tapos pag labas na naman niya, pag dikit na naman dito, oh, gano'n na naman. So, paulit-ulit. So, patay sindi yung hinang nyo. Kaya pagka nag-hinang kayo, pak, 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 gano'n yung naririnig nyo. Kasi mabilis naman yun. So, kaya kailangan, alam nyo rin yung setting ng current nyo. No? So, dito sa particular na machine na to, ang pinaka-settings namin dito ay 15 to 17 volts sa voltage. Tapos, 280 to 350 wire feed speed, no? Or nakalagay dito 2.8 lang or 2.8 to 3.5, no? So hindi mo makikita yung current setting doon sa display dito. Makikita mo lang yan kapag naghihinang ka na. So hindi mo pa rin makikita kasi naghihinang ka sa kabatitingin pag naghihinang ka sa machine. So pero doon lang siya lumalabas pagka naghihinang ka na. So kung gusto mo, jadi testingin mo, ihinang mo siya sa bakal, tingnan mo kung ilan yung current. Pero kahit wag mo nang tingnan yon,
basta naka 2.8 to 3.5 ka dito sa machine na to, no? And then 15 to 17 volts shoot ka na. So ngayon isi-set up natin yung machine 3.4, 3.5 tapos 16 volts. Maganda ang lusaw ng pagka nagte-training na kayo, yung formal training na talaga ng scholarship, ang ginagawa ko, first day familiarization, running abid ulit, pero during running abid pinapatesting ko na mababa ang voltage setting, tama yung current setting. Tapos lalakasan ko naman yung voltage setting, tama pa rin yung current setting, para malaman nyo yung difference nung mababa at saka mataas na voltage settings. Tapos babalik ta rin ko naman, itatama ko yung voltage settings at ibababa ko naman yung current setting saka itataas ko yung current setting para malaman nyo. Tapos tsaka ko pinagtutugma yung voltage and current kasi dapat tugma yung kung sa ISMAW meron tayong parameters medyo malaki yung parameters natin kasi at totoo lang, nung nag-ISMAW ako, construction worker naman ako doon, welder, ang aming welding machine nasa baba, 500 to 600 amperes guided, yung transformer type. Ang wire namin, 100 meters. Kasi nasa baba eh. Tapos 45 meters yung height na hinihinang namin. So, nandun ako sa area ng mga 30 to 45 meters up ang pwesto ko. So, yung 100 meters ko, sobra-sobra, makakagala na ako doon sa area. Eh, kaya lang, pagka naghihinang kami ron, 611 and 7018 yung gamit namin. Alangan naman 30 meters, bababa ako para mag-adjust kasi gagamit ako ng 611. Pagkatapos ng road pass, bababa na naman ako para mag-adjust para sa 7018. So, hindi ganun ang ginagawa namin. Ang ginawa namin nun, nag-adjust kami na uubra kami ng sabay. 611 at saka 7018 para wala nang adjustan sa makina. Pulso nag-a-adjust. So, in-adjust ko yung makina ko na kampante ako ng 7018. Maganda yung lusaw. Tapos, pagka gumagamit ako ng 611, nililiitan ko na lang ng sobra-sobra yung arc length ko para hindi ako masyadong lumusaw. Kasi maliit yung voltage ko eh. Diba? Voltage ang pang-penetrate eh. So, dahil maliit ang voltage ko, maliit ang arc length ko, hindi masyadong nagpe-penetrate yung road pass ko. So, hindi ako nagbe-burn through. Kasi mataas yung current setting ko eh. Pero pag niregular ko yon ng mga 2.0, 1.8 hanggang sabihin natin 2.5 mm yung laki ng arc ko using E611. Sabog na sabog yung E611. Kasi sumasabog naman talaga yung hinang ng E611, di ba? Kasi ano yan eh, aggressive yung electrode na yun. Talagang gusto niya mag-penetrate. So babawasan ko yung penetrating action niya. So dito sa GMAW, hindi niyo problema yon. Kasi pang root pass, pang hot pass, pang field pass, pang capping. Parehas lang ng wire. Alam ka naman magpalit tayo ng wire. Diba? Ang busisin masyado every time. At saka ang kagandahan dito, pang mass production ang GMAW, no? Imagine 15 kilos, hindi ka nakagaya ng electrode na palit ka ng palit ng bala, no? Kada maubos. Dito kahit 2 metro yung hinangin ko, no? Simula doon, no? Walang hintuan, pwede, no? Or kung gusto mo 8 feet, walang hintuan, pwede. Yung iba, sumasakay sa pushcart, itutulak siya, no, ng isa pang kasama, maghihinang, mahaba. Walang hintuan, pwede. So, ang trabaho kasi nito, pang mass production talaga, at saka pang production. So, walang problema. Kaya, ito rin ang ginagamit sa gawaan ng barko. Kaya lang F-cow. Pero same machine. So, hindi kasi ito pwede outdoor. Indoor use lang ang MIG welding. Bihirang-bihira yung nagmi-MIG welding sa labas, no? Kasi prone ito sa porosity. Pagka merong medyo high wind velocity, pag medyo malakas ang hangin, no, natatanga yung CO2.
Eh, yung CO2 yung kakampi natin para wag masira yung hinang natin. So, hindi siya pwede outdoor. Indoor lang talaga. TIG, ganun din. Hindi rin siya pwede outdoor. Pero yung FCOW G, yung FCOW G, di ba dalawa yung FCOW? Isang FCOW S, isang FCOW G. Yung FCOW S, indoor-outdoor. Yung FCOW G, indoor-outdoor din. Kasi may flux sila. So, may tutulong doon sa molten pool para wag mapasok ng unwanted contaminants. Para hindi mapasok. Kasi may flux sila. SMAW, indoor-outdoor din. Diba? So, kaya wala pa rin tatalo sa SMAW. Ang SMAW talaga indoor-outdoor. At saka ang underwater welding is SMAW rin. Narinig nyo na ba yung underwater welding? Yes, sir. Baguhin nyo na yung tawag. Hydro weld ang tawag. Hydro kasi means water. So, hydro weld. Yun ang tawag sa underwater welding. Kung gusto nyo maging underwater welding, meron sa Subic, nag-aaral, mag-ready kayo ng mga 280 hanggang 350,000 pesos para sa training ng underwater welding. Ang sahod nun, hindi naman naabot ng milyon. Kaya lang, per dive nun, less than 1 hour is $1,000. Per dive. Kaya lang, sa loob ng isang linggo, siguro, mga tatlong dive ka lang. Meron ka ng $3,000. Isang linggo. Isang linggo. Mamupuhunan ka lang ng malaki talaga. Hindi na mamamatay ka lang sa pag nakakuryente na. Hindi naman nakakuryente. Sa laki ng dagat, uubusin niya yung kuryente bago ka nakakuryente. So, yung talagang torch mo lang, yung electrode holder mo lang, electrode, at saka yung hinihinang mo lang ang mga kuryente. Plus, balot din ikaw ng suit. So, ang hydro weld, kailangan yung electrode holder mo pang hydro welding din. Pagka pwede naman gamitin yung ordinaryong ito na holder. Kaya lang, ikilitiin daw yung itlog mo. Maganda. Sabi. Pagka, yun yung sabi ng mga, hindi ko alam kasi hindi pa naman ako nagagano. Eh, nakasut ka. Paano mo kakamutin? Hindi, kuryente nga daw yung takamot eh. Okay. Ang setup ng machine, no? Ito yung ating power source. Wire feeder natin, wire feeder assembly. May wire natin, maximum of 15 kilos. May setting tayo dito, no? Itong particular na machine na to, and common po itong settings na to, no? Parang dito rin, may settings din siya. Kung anong process ang gagamitin mo. Ito, dalawa lang kasi. SMAW lang at saka GMAW, no? So, dito, naka-MMA siya, ibig sabihin manual metal arc welding, no? So, yan na yung bagong pangalan ng SMAW ngayon. Nabalitaan nyo na ba? Na hindi na kayo makakapag-renew ng SMAW? Hindi ko tuloy yun sir. Ha? Hindi ko tuloy, matagal na. Matagal pa, pero nagkakaproblema pa sila. Kasi, baka hindi na ma-renew yung mga SMAW NC2 natin dahil papalitan na yung SMAW, no? Gagawin ng manual metal arc welding. Tapos, ang assessment, meron ng destructive test. So, bibiyakin yung namin nyo. Hindi na visual test lang. So, meron pang isa, nakalagay 2T at saka 4T. Parang motor, ano? Merong 2-stroke, saka merong 4-stroke. Pag pinagsabayan mo, 6-stroke. Anong ibig sabihin ng 2T at saka, ito yung sinasabi kong napakaliit na detalye pero wala nagtuturo. Kasi, hindi rin ito tinuro sa akin. Aksidente, na-research ko, nabasa ko. So, share na natin. So, 2T, dito, pag sa 2T, yan yung setup nyo. Pag pumindot kayo, lalabas yung alambre. So, pagka yung alambre tumama sa bakal, hihinang kayo. Pag binitawan nyo yung trigger, no, mamamatay yung hinang nyo kasi titigil yung paglabas ng alambre. By the way, ang nangyayari po sa machine, every time nagpo-pull kayo ng trigger, no, may tatlong nangyayari. No? Mag-on yung circuit na parang SMAW. So, every time didikit yung alambre doon sa bakal, ay magkakaroon siya ng arc. So, pag kinalabit nyo to, So, habang kinakalabit nyo rin to, no, habang pindot-pindot nyo siya, so, yun yung isa. Every time didikit yung alambre,
ay mag-arc, no? Tapos tuloy-tuloy din ang labas ng alambre, no? Tapos meron itong solenoid. Ayan, meron siyang solenoid control valve, no? Ito yung hose ng gas, no? Mag-o-open yan, no? Electrically controlled yan, no? Solenoid control, no? So every time magkakaroon siya ng supply ng kuryente, bubukas siya, lalabas yung gas, no? Lalabas din dito. Yan po yung tatlong nangyayari every time nagpipindot kayo ng trigger. So, kaya kung may nakalabas man na alambre dyan, no, tapos hindi naman kayo nakapindot, walang arc na mangyayari. So, sa 2T, ganon. Ano? Sa 40 naman, pag nilipat nyo to sa 40, so, pag pinindot nyo, on siya, kahit bitawan nyo, naka-on pa rin siya. Hanggat tumatama yung alambre doon sa bakal, no, nahihinang siya. Pagka natanggal mo dyan, so, lalabas yung alambre, lalabas yung bahagya, mamamatay na kasi wala nang arc. Pero, may baka naghihinang ang ganyan, no, pinindot mo, no, sa pindot, release, naghihinang ka, tapos, gusto mo nang patayin, sa pindot ulit, release. So, 2T tsaka 4T. Ano ibig sabihin nun? 2T, no? 1, 2, no? So, 2T. Pag pumindot ako, hold, nakakahinang ako. Pag binitawan ko, patay. 2T. 1, 2. Pag 4T, 1, 2, hinang ako. 3, 4, mamamatay hinang ko. So, yun yung 2T at saka 4T. No? Ang ibig sabihin nun, 2 touches at saka 4 touches. So, 1, 2 touches. 1, 2, andar, no? 3, 4, patay. So, yun yung ano. Para hindi kayo nang gigigil. Yung iba, lalo na pag beginner, tigas ng kamay. Ang gigigil na gano'n. Anong ideal na setting for sa wire? 2T or 40? Yung wire speed daw. Yung sa wire speed. Wire speed. Yun nga yung sinabi ko kanina. 3.5, 2.8 hanggang 3.5. Dito makikita yun, sir. Doon sa Pero nakakontrol na rin daw doon. Malayo. Habang tinataasan yung voltage mo, kikita yung ano. nasa likod po yung switch. Ito. 3.4. Walang control pala to pagka naka-mid tayo. So, pag naka-ismaw, ito po yung nakokontrol natin. Pero pagka naka-mid tayo, dito yung control natin. Kasi ito na yung purge natin. So, Ayun nga, doon. so 3.5 tayo. 3.2. Pwede rin yan, 3.6. Tapos, 16. Voltage yun sa taas. 160. Tapos, 3.5 to bukas yung 16. gas. Setting ng gas. 16. 16. na. 2.7 lang kasi. Hindi, pinawad siya. Ayun yung 10. Ito dyan, sir. Ito yung 5. Ay, nasa 8 tayo ngayon. Ano yung 16 chart? Oh, ito 5 sa. Uy, namatay. Bunot eh. So, sa wire feeder naman, ito yung feed roller assembly. No? So, ito yung lock and ito yung tensioner. So, yung tensioner ay yung sikep, no? Netong tensioner na to at saka ito, no? So, napipiga yung wire dito. Tapos ito, mahirap na ganyan. Una lang yung sa harap para Yung dinadaanan ng wire, no? Yung feed roller, o makinig, yung feed roller, may mga kanal yan, no?
may sukat din yan. No? Nakasulat yung sukat dyan. 0.8 at saka 1.0. Kung ano yung wire na ginagamit, dapat doon, yun ang gagamitin mo na ano, yun na dapat nakatapat na kanal. Kasi So, tayo yan, 1.0. sir, kung hindi ano, no? Kung hindi sagad, no, magkikink, no, magbabaluktot, at importante na hindi baluktot ang wire. Kasi pag bumaluktot ang wire, mahirapan dumaan dito sa gun liner. Sisikip. No? Mararamdaman nyo na parang may gumagasgas. By the way, yung gun liner, kung napansin nyo kanina, yung pinakita kong gun liner, wala siyang iniwan doon sa kable ng preno ng bisikleta. Ganun lang siya. So, naka-spiral, di ba? Tapos may kableng dumadaan. Ganon din yan, sir. Ganon din to. Kaya May lang, plastic din sa loob. wire ang gamit natin. Walang, ang may plastic sa kanya, yung ano lang. Pinaka-dadaanan niya mismo. Oo, Kasi nasa labas. Kung yung spiral lang, sasabit yan. Hindi pwede. Hindi. Yung spiral, walang plastic yun. Yung loob, yung labas lang ng spiral lang may plastic. Ay, yung loob? Ano Yung lang loob siya? wala. Bakal lang. Bakal lang talaga. Oo. Hindi pwedeng hindi pwedeng... Buta hindi siya sumasabit, sir. Actually, hindi siya pwedeng may plastic kasi isa siya sa connector ng kuryente. Ayaw nga pala. Isa siya sa connector ng kuryente. Mag-iinit nga pala. Kaya hindi siya pwedeng lagyan ng plastic dun sa loob. Dahil yung wire, may kuryente yung wire. So, every time pinipindot mo to, no, so lalabas yung alambre. Pag ito, tinester mo ng yung pang-tester ng mga technician, may kuryente to. Kapag ginawakan mo. Hindi pag ginawa, maliit lang voltage, 17 volts lang tayo. Baba lang. Mataas nga lang current natin. Current natin siguro mga 60, 65. Hindi natin kailangan ng mataas na current kagaya sa smoke kasi liit lang ng wire natin. Yung sa smoke, 3.2. Ito, 1.0 lang. Kaya maliit lang ang current na kailangan natin. 3.5. Any questions pa? Tapos 1.5 yung dito siya ba? Kaliwa. 1.5. 16. 16 yung voltage. Yung current. 3.5. Pagka yung naubusan tayo ng filler wire, magde-demo ako kung paano maglagay ng filler wire, ng MIG wire. Hindi kasi magandang binabaklas yan. Baka sumap. Pag nabitawan kasi yan, tuloy-tuloy. Okay, mahaba pa naman araw natin. So, i-testing tayo. Kuha ng master, ha? Wala master. Ano dito? Ayan, ayan. Yun o. Sa likod.